I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you are aware, Mr. Speaker, then Naku po. what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was. Malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po Naku tayong po. counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At Naku yung po. pong privileged speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong buybacks, wala na po sa posisyon. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, mapapanood ho natin kung paano sinupalpal netong si Congressman Richard Gomez, etong si Erwin Tulfo. No? At dito rin sa video na to, papanoorin ho natin. Talagang ibang klase yung popularidad ngayong mga panahon na to nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Pinagkaguluhan ho siya ng ating mga kababayang OFW dyan sa Hong Kong. Pero bago ho ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Isang like at isang subscribe, pakishare na rin ho ng ating video. Wala pa hong 3 segundo yan. Pakishare, pakilike, at pasubscribe na rin ho dito sa PH Update. Gusto ko muna natin pasalamatan yung mga kababayan nating na talaga namang napakatindi kung sumuporta sa mga ginagawa nating reaction video. Shoutout ho dito kay Ma'am Banji Sembrano. Maraming salamat ho, Madam. Mega love shoutout. No? Maraming salamat ho dito sa 125 pesos. Mega love shoutout din ho dito kay The Lakwachera. Ang sabi ho nitong si Lakwachera, bakit nasa grand concert si Robin? Hindi rin natin alam kung bakit nasa grand concert siya. Pero ang sigurado ho natin dito, dati ho siyang artista, siguro nagpunta siya doon bilang isang pero kahit na, 'di ba, ang pangit nga naman tingnan. Nakikita mo naman ang ginagawang kapalpakan, kabalbalan ng administrasyon na yan. Napakaraming naghihirap, tapos ikaw babalandra ka diyan sa concert na yan. Maging tayo medyo dismayado doon sa naging galaw na yon itong si Senator Robin Padilla. Mega love shoutout din ho dito kay Chimmy Kim. Chimmy Kim, sabi ho nitong si Chimmy Kim PH, i-report mo sa vlog yung poll mo sa 85%. Ito ho mga kababayan ang tinutukoy. Kaugnay ho doon sa ating katanungan sa ating community. Kung sang-ayon ho ba kayo na kung sakaling ma-impeach, kung sakali, kasi hindi ho natin alam yung mangyayari sa mga susunod na panahon. Hindi ho natin malaman kung anong mangyayari sa kapalaran nitong si Vice President Sara Duterte. Kung talaga hong persahin niya ang impeachment na yan, ano ho bang magagawa natin kung ayaw naman ho natin magkagulo ang ating bansa. Kaya ngayon pa lang, itong PDP laban, kung sakaling ma-impeach, hindi ho natin sinasabing, baka hindi ho naintindihan yung tanong, no? Kung sakaling ma-impeach at wala ho tayong mailalaban sa 2028, sino na lang hong gusto nyong kumandidato? Dapat ho yung merong chance mo. Pabor naman ho tayo doon sa mga individual na binabanggit nyo. Kahit ka presidente, gusto natin yung mga yan . Kahit vice presidente, pabor ho tayo sa mga yan. Pero dapat ho, kung maglalaban tayo, dapat yung merong tsansang manalo. Yun ho yun mga kababayan. Anyway, maraming salamat dito kay Chimmy Kim sa $2 Canadian. Mega love shoutout, Chimmy Kim. Mega love shoutout din ho dito kay Toto Duterte Balahaw TV. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan, para doon sa mga nagpapakulay, again, ano lang ho yan, na-appreciate lang ho natin yung mga nag-extra effort dyan sa comment section. Pero hindi ho require yan, no? Isang like lang ho at isang share ng ating video, subscribe, masaya na ho tayo dyan. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo, panoorin ho natin kung paano pinagkaguluhan itong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa pagbisita niya sa mga kababayan nating OFW sa Hong Kong. Eto, panoorin ho natin to. Sandali lang kasi alis na yung alis na yung Wala hong ganyan yung ibang mga kandidato, no? Itong si Kong Dante, kahit saan ho siya magpunta, talaga namang napaka-popular nitong ating senatorial candidate na to. Ito, grabe naman. Ang klase, tingnan nyo naman.
baka maubos yung si Kong Dante, wala na tayong mga senador. Tignan nyo naman mga kababayan. Malakas din ho sa mga OFW itong si Congressman Dante Marcoleta, ibang klase. Tignan nyo mga kababayan. Diba nakakatawa? Ang galing, ang galing. Ang galing ho. Kung ang eleksyon ho ngayon, tapos sa mga boboto lang, mga OFW, pasurwin na ho yung mga kandidato natin. Yang si Kong Dante, yang si Senator Bato, Senator Bongo. Ha, surwin na ho yung mga yan eh. Si Senator, yung si Atty. Vic Rodriguez. O, surwin na ho yung mga yan kung ngayon lang yung eleksyon eh. Tapos mga OFW lang boboto. Naku. Grabe, talagang sikat na sikat po talaga yung itong mga kandidato natin sa mga kababayan nating mga OFW. Saludo, no? Napakainit po ng pagtanggap nila dito kay Congressman Dante Marcoleta dyan sa Hong Kong. Hong Kong po yan eh. Ayan, oh, grabe naman yan. Ibang klase. Superstar! Biglang naging superstar itong si Congressman Dante Marcoleta. Pinagkaguluhan mo siya. Oh, ibang klase. Oh. Ano yan? Future senator yan. Oh. Sure win na ho yan, sure win na yan. Sure win na ho yan si Congressman Dante Marcoleta. Oh. Ayun ho. Ayos, ayos, ayos. Ayun na nga mga kababayan. Grabe oh. Ibang klase ho yung tiis na pinagdadaanan ng ating mga kababayang OFW. Tingnan nyo ho, nasa ano ho sila, nasa bangketa ho sila. Siguro magpapahinga ho sila nito. Ito ho yung pinaka-free time nila. Yan ang kandidato natin. Ha, talagang may malasakit. May malasakit sa mga OFW natin. Tingnan nyo naman ang mga kababayan. Napakatindi naman yan, Congressman Marcoleta. O, ngayon para doon sa mga kandidato na gustong gawin itong ginagawa na ito ni Congressman Dante Marcoleta at umaasa kayo, lalo na yung mga kandidato ng administrasyon na malabo mangyari ito. Yung pagkakaguluhan kayo ng ganito ng mga OFW. Kasi alam ho nila, ang libangan ho ng mga yan, panuurin ng mga kaganapan sa ating bansa. Kaya alam ho nila yung mga kapalpakan o kalokohang pinaggagawa nyo sa ating bansa. No? Ayos. Ayun na kayo dyan, senador sa Pilipinas. Ibang klase naman yan. Kaya kung di kayo updated sa nangyayari. Grabe. Nakakatuwa lang kung makita na talaga ng mga pinagkakaguluhan itong si Congressman Dante Marcoleta dyan sa pagbisita niya sa mga kababayan natin ng OFW sa Hong Kong. Hanggang kailan kaya dyan si Kong Dante, no? Ayos, ayos, ayos. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, rekta na ho tayo dito sa naging sagutan, ha? Itong naging debate nitong si Congressman Richard Gomez at nitong si Erwin Tulfo. I rise today on a different matter, a critical matter concerning Section 21 Anak ng daw. of Republic Act number 9165, or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, which mandates the inclusion of media representatives as signatories in the inventory of confiscated drug-related items. While this provision was crafted to enhance transparency in anti-drug operations, I submit that it is time for us to revisit and devolve this responsibility to better suited entities, Mr. Speaker. The inclusion of media representatives represents or presents significant challenges and risks. Media practitioners who are civilians are placed in potentially life-threatening situations when required to participate in such operations. Exposing them to these risks compromises not only their safety,
but also that of their families, Mr. Speaker. Moreover, involving media representatives in law enforcement task raises concerns about their independence and neutrality. Journalists are meant to act as impartial watchdogs of government actions, holding public officials accountable from an objective stance. Requiring their direct participation, Mr. Speaker, in these operations undermines their role and may cast doubt on their credibility and impartiality. It is imperative that we devolve this responsibility to more appropriate witnesses who are already empowered under the law. Section 21 of RA 9165 already mandates the presence of Department of Justice representatives and barangay officials as witnesses in this process, Mr. Speaker. These individuals are better suited to fulfill the role of ensuring transparency and accountability in documentation of confiscated drug-related items. Additionally, we can enhance existing safeguards to further promote transparency without involving media personnel. Like comprehensive video documentation can serve as a reliable and tamper-proof record of the inventory process, ensuring accountability without requiring physical witness to be present in dangerous environments. Increased training and oversight for DOJ and barangay representatives can strengthen their ability to act as effective witnesses. By devolving, Mr. Speaker, this responsibility to individuals already mandated and equipped for this role, we can preserve the safety of our media professionals, uphold journalistic independence, and maintain the integrity of anti-drug operations. Mr. Speaker, I urge this esteemed chamber to consider an amendment to Section 21 of Republic Act 9165, replacing media representatives with more suitable alternatives while reinforcing mechanisms for accountability and transparency. Let us act decisively to modernize this law and ensure its implementation aligns with our commitment to safety, justice, and good governance. Thank you, Mr. Speaker, and my Eto na ho. colleagues, and I look forward to our deliberations on this matter soon. Maraming salamat po, magandang hapon sa ating lahat. Thank you very much. Daghang salamat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Richard Gomez of the 4th District of Leyte for his interpellation. The Honorable Richard Gomez is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon po sa inyo lahat. I'd like to find out if the good Congressman from ACT Party List would like to answer some of my questions regarding his privileged speech. Sure, Mr. Speaker and my colleague. Thank you, Mr. Speaker. I would like to find out from the good Congressman if you are a member of the Anti-Drugs Committee. No, I am not, my distinguished colleague. I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group, Mr. Speaker. And if you are a what were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Masyado mo kasing pinakakaslang, anak ng tokwa. Masyado itong mga tulpo na to, pag nagsasalita kayo, nasa Pilipinas kayo, naiintindihan namin yung English-Filipino accent. Huwag yung Filipino accent. Huwag ganon.
Ang baduy lang hong tingnan. Mga Pilipino tayo dito kung makapag-English ito tapos number 1 senator pa. Ewan ko ba? Deputy Nangyari sa mga Majority Pilipino. Floor Leader. I am very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you are aware, Mr. Speaker, then Naku po. what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because, you know, RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. English ng English. Pagka kinausap naman ng English, hirap na hirap makaintindi. Yan tuloy, tinagalog ka na nitong si Kong Richard. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kaagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po Naku tayong po. counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At Naku yung po. pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong babaybas, wala na po sa provision. Masyado kasing pabibo. Basa-basa din kasi Erwin Tulfo. Ayan o, nagkakalat ang number 1 senator. Paano ka magiging senator niyan? Anak ng tokwa. Getting ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado. Dahil sa Senado po, hindi ko alam, pero baka pwedeng kayo na po magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech. Pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng ACT-CIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa,
Kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa ho batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagka-privilege speech para marinig po tayo sa Senado. Now, we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Salamat. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niyo pagdating niyo po sa Senate, inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level at tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po I am pushing for it. Bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami pong kailangang revisahin, reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po at hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast-track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker, but what I am saying is that the reason why I stood up today to remind not only our members here, but also our counterpart in the Senate, because I am sure they're also reviewing what we're doing here and watching us, to fast track. Kung meron man, kung nandyan na po sa kanilang mga kamay, na bilisan because we cannot dictate them. We can only suggest, Mr. Speaker. We can only tell them and inform the Hindi daw madidiktahan ng Senado. Wow. Nanto ko, hindi daw madidiktahan ng Senado. Gusto ng mga senador, tanggalin ho ang akap. Natanggal ba yung akap? Hindi. Kasi diniktahan sila ni Tambaluslos. public that we already did this. Tama po ang ating kasamahan na sinasabi niya pong ni-review na po yan, inalista po yan, para malaman po ng taong bayan na wala na po yan, wala na sa kamay natin yan po, ay nasa kamay na ng Senado para bilis-bilisan po nila. And that is the purpose of my privileged speech this afternoon, Mr. Speaker, my dear colleague. Sir. Thank you, Mr. Speaker. Oh, I thought amending Section 21 was the main thrust of the privilege speech. I didn't know it was to fast track the House version of 9165. But nevertheless, Mr. Chair, yun na rin po ang hinihiling natin. Since yung nire-request po ng colleague natin na tanggalin po sa Section 21 yung pagsama ng media kapag po nag-iimbentary sa mga bypass sa mga nahuli na ay wala na po sa committee level. Wala na po, pumasa na po sa atin. Sana po another privilege speech from our good colleague will tell the Senate, bilis-bilisan niyo naman kasi binilisan na po namin. I wish I can, we will do that, Mr. Speaker, para makarating po itong ating mensahe sa kanila. Hindi naman natin pwede sila pong utusan, Mr. Speaker, kundi tayo lamang po ay pwede nating sabihin na nag-aantay po tayo
kung naipasa na po natin dito sa Kongreso, then ang problema po ay nandoon. I guess we'll have to do or I have to make another privileged speech, Mr. Speaker. We shall await the next privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Congressman. Maraming salamat po. Magandang hapon. Ayun na nga mga kababayan, punta naman ho tayo. Dito sa talakayan, dito sa channel nitong si Ma'am Shelo Magno, nandito ho itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Matindi ho ang dito, yung balitaktakan nila kaugnay sa confidential fund at sa UP unliquidated fund. Ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin to. Okay, salamat. Salamat. Especially for local officials. Ngayon, ito naman ang sa akin. Ito naman ang sa akin. May pagkukulang din kami sa COA. Ako ay dati na andon, kaya sinasabi kong pagkukulang, nakikisali ako dahil there was once a time, nakasali ako dyan. Meron kaming mga tinatawag na technical or auditing jargons na iba ang kaibig sabihin, and we don't take time para ipaliwanag ito. Guilty ako dyan, nung panahon ko. Halimbawa, pag sinabing 100 million of funds transferred to cannot be accounted for. Akala ng mga tao, ay ibinulsa. Ganun din minsan ng journalist, at nakikita naman natin. When in fact, kasi nasabi lang namin, posibleng walang supporting documents, kaya hindi count. Eh, di ibig sabihin nun, nakasuspend muna, para pag nasubmit, saka natin aayusin yung natin. So, kumbaga, we're looking at a commission on audit na supposedly independent, supposedly objective, pero dahil dito, maselan yung iyong tungkulin dahil at the same time, ikaw yung clients mo itong agencies na ito di ba? Maselan ka sa pagsagot at sa pagano. So most of the time, you don't expect them to react, etc. Pero sa tingin ko, sa ginawa ninyong pagpapasikat sa mga audit report, at a certain point, kailangan ding magsalita ng komisyon. On a general, yun din naman sana ang pinipilit kong di ba? On a general, parang paglilinaw. That's why hindi niyo ako maririnig kumuha ng mga opinion sa, anong opinion mo sa ganito, etc. Kasi ang sa akin, ano lang yung punto de vista as auditor at ano yung issue at hand, di ba? Yun po ang mahalaga, Kaya lang, because of the emerging, ng time at ng client natin, ng responses na kailangan, meron na tayo dapat pagpapaliwanag. Ang unang halimbawa, yung audit rating. Hindi naman audit opinion, audit rating. At nakita natin yung liwanag ng komisyon yan. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat. Pero marami pang technical or auditing jargons na medyo kailangan. At sa tingin ko, pati na rin yung journalists, siguro pati na rin yung mga vloggers, etc., kailangan din nilang magkaroon ng overall orientation. Maganda siguro magkaroon ng orientation ang COA na parang ma-explain kung ano ba ang ibig sabihin nito. At doon tayo nagkakatalo sa iba't ibang uri ng audit at iba't ibang uri ng objective. Kasi parang one size fits all ang ginagawa natin. Pag ito, dito, lahat-lahat. So minsan, hindi apple to apple ang ating comparison. Pero sabi ko nga, the COA is is a constitutional commission. Yan ay para sa lahat. So mahirap kumit na, pero yan ang dapat na papel niya. Sabi na dapat ay mapagtimbang yung mga tinatawag nating the report must speak for itself. Ang problema lang, pag ibinato ng journalist kunyari, and then kinapi and senior ng mga vloggers, ng mga opinion makers, syempre nagkakaroon siya ng slant. Hindi ko naman sinasabing lahat. Na kung minsan ng slant na ito ay may napapaboran na particular na grupo. At aaminin din naman natin. Marami din namang politiko ang nag-aabang dito because they would like to take advantage of that. So maganda itong session na ito, nagkasama-sama tayong tatlo dahil pagtitingnan, bagamat iba't ibang ating kulay at Grabe, ibang level ho itong si Ma'am Sas, Matitindi ho itong mga kausap niya, itong si Prof. Shelo Magno, itong si Ma'am Heidi Mendoza, at itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Matitindi ho yung mga yan, Ibang level ho talaga yung galing nitong si Ma'am Sas. ang ating pinanggagalingan. Iisa yung objective natin, di ba? Ang ating objective ay maipaliwanag sa mga nakikinig at sa mga may-ari ng pera ng bayan. Yun. Kaya yun natin ngayon. So, yun ang gusto ko lang tinawin. When it comes to audit opinion, hindi yan rating. Pangalawa, hindi yan parang sinasabi na, pro forma statement yan Kapag unqualified, merong tinatawag natin na grounds. Kailan mo sasabihin clean and unqualified. Diba? Kung ay man meron din.
Yeah, I think dun ko sa sinasabi mo, Miss Heidi, no, na kasi this is a very technical report and usually nakakaintindi lang talaga yung mga accountants at mga auditors and my financial background. And I agree na, you know, the audit reports can be used in both ways, you know, as pabandahin mo yung pangalan mo, you're gonna say na meron akong unmodified qualified opinion. And then of course, gagamitin mo din against dun sa kalaban mo. And I think, ang tanong ko, no, Miss Heidi, I think, do you think that the COA needs to be more professionalized? Kasi it's becoming more increasingly a political tool. I'm not just saying. Actually, feeling ko ba, hindi pa professionalized but more independent. Independent, yeah, that's better. Kasi for example, Tita Heidi. Let me just finish my point. Like for example, could there be a separate court for COA that could, like a separate court for COA that could handle Prosecutorial functions. Yeah, they could have a prosecutorial function rather than just purely reporting. Napakahigpit ng ano natin ng unang-una. Of course, tama kayo parehas. Mahalaga ang tinatawag nating independence. Yung professionalization, medyo ito tama ko. Matindi yung professionalization niya in terms of competence, experience, naandyan yan, di ba? In fact, yung auditors ng iba't ibang international organizations, di ba? And there are international accounting committees na COA nag-head. So, I think naman tayo. When it comes to independence and objectivity, ito nga yung itinutulak natin, di ba? Paano naman kung kami rin ay uupo sa budget? Hihingi rin kami ng budget. Di ba, Sas? Ganun din yan. Paglalaroin din. Ako mismo, nung panahon ko, sasabihin, ayoko makita yung pagbumukha ni Mendoza, huwag mong isama sa hearing yan. Okay. Wala, babukado. Kaya na hindi ko nagtataka ako hindi updated yung mga ibang data sa House of Representatives at saka Senado sa website ng COA. Kasi the last one I've seen in terms of the budget per congressman and per senator, parang 2021 pa ata or 20, right? Hindi siya regularly updated and it always bothers me. Kung paano magkakaroon ng objective evaluation ang House of Representatives kung hindi automatic ang COA budget. Of audit na lang, a certain percentage of the budget, di ba? Parang ng ira, di ba? Certain percentage. So, parang ganito, magkukumpit kami. At pinaghirapan namin i-assess yung cost of audit during ng panahon na namin ni Maria Castro Pulido Tan at saka ni Commissioner Jose Fabian. Pinag-aralan namin, tinyo rin ni Chair Mike, ano yung computation ng cost of audit? Kumbaga, halimbawa, may team kami dyan. Ano yung cost ng salary ng tao namin? Ang cost ng training? Anong cost ng ano? So, sinasabi namin percentage of the budget. Saan natin nakita yung opposition? Siyempre sa Kongreso din, di ba? Dahil sabi nila, paano hindi na sila pipila sa atin? Na-threaten din sila. So, I think yung number one issue, no? Well, of course, the Congress has the power of the purse, and I think we have seen in the last few years how powerful the purse could be. And kung yung COA nga, yung budget niya is subject to the control ng mga taong i-audit nila dapat, I think that creates a very asymmetric relationship and compromises the independence of COA. Correct. So yan po we already have one agreement and we will push for the improvement or greater independence of COA by specific automatic budget allocation for COA. Pero alam niyo naman, kahit na may batas sa mga specific formula ng mga budget at kaperahan, hindi rin naman yan sinusunod ng House of Representatives at saka Senado at ng Presidente. Example, PhilHealth. Pero hindi PhilHealth ang topic natin ngayong gabi. Hindi na rin di ba? Dapat kasi, the audit report must speak for itself. No? Kung ano yung sinabi, halimbawa, alam mo yung PhilHealth, sinabi rin ng COA yan Ang laking bagay na yung, ng live na yan para dito kay Cielo Magno. Ang lakas sumatak ng viewers nitong ni Ma'am Sas Rogando Sasot. Pagka yan napunta sa video mo, talagang iba ho yan. Talagang marami hong nakikinig diyan kay Ma'am Sas. Magaling ho kasi, mahusay, matalino. Sabi niya, hindi tamang mag-lipat ng pera o to sa funds, PhilHealth naman. At nakita niyo rin naman yung aking wall, di ba? Sabi nila, ba't tahimik ka dyan?
Kasi pinag-aralan ko yung financial statement. You know why? Mahirap pag-accountant ka at nagbigay ka ng opinion eh. Pag nabigay ako ng opinion at mali, nakataya yung lisensya ko. Yeah. Nakakaya, diba? So, pinag-aralan ko yung financial statement nila at nakita natin, sinasabing excess fund, pero ang pag-usapan natin, yung reserve fund nila under the law, kailangan yung reserve fund should be equal to 2 years. 2 years. Yes. Ha? Yes. Pa nila naaabot yun. So, ibig sabihin, kung hindi pa naaabot yun, tingnan nyo sa table 58, ha? Negative. Ng annual audit report. So, ito yung sinasabi ko, bago natin sabihin, ay, teka, mukhang hindi ano. Yung COA, parang hanggat maaari, dapat ang client namin faceless. Kaya kasunod ito, hindi, kailangan gagawin namin ang makakaya. Pero sabi ko, hindi COA yung ano eh. Ang nag-aano sa atin ay yung mga politiko na nagpipilit na magpasabong, magpano. Pero sabi ko nga, there are mechanisms to prevent that. Ang kaunahan, ayusin natin ang budget ng COA. Huwag na gawin, napipila ang COA sa budget. Huwag niyo sabihin, gusto kong makinabang dahil wala na akong balak sa COA. Correct. Maganda ho yun. Yung tipong ano na talaga siya, meron na naka-allocate na pondo. Hindi na pwedeng pakialaman itong mga congressman na to. Kagaya na lamang ho, tignan nyo pagka merong hearing tapos pinatawag yung COA. Para ho silang mga maaamon tupa, kailangan ho nilang maging mabait dito sa mga congressman na to dahil pagka panahon ho ng budget deliberation, naku, yari ho yung ano, yung COA dyan sa mga congressman yan. Sang-ayon din ho tayo dyan. Pero aminin natin yan. Pag nagbabudget hearing, anong sasabihin, SAS? Ilipat mo tong auditor mo, masyadong mahigpit. Okay? O kaya, ma'am, ayusin mo yung ano mo, hindi ako masaya, mali ang auditor mo, etc. Yeah. But, ito naman ang sabi ko, on many instances, tumindig at tumayo ang Commission on Audit. Diba? Tumatayo, for example, yung Meralco audit. Kaya kayo nagka-refund because of the Powerpuff Girls. Ito yung team ng Meralco na nagsabing mali ang computation ng rates, hindi dapat ipinasa ang tax sa mga mamamayan, and therefore, nanalo kayo. Yung ni-raise ni Sas kanina about the prosecutorial function, because right now walang prosecutorial function ang COA eh. They just do the audit. Kapag may mga observation, they forward it to an agency. So halimbawa nga ngayon, sa case ng ombudsman, ayaw kumilos ng ombudsman natin, diba? So, paano na yan? Anong tingin mo doon, Tita Heidi? Kung bibigyan ba ng prosecutorial function ng COA, or is it better na separate office ang gumagawa ng audit at another office ang nagpa-prosecute? Yan, natutuwa ako sa mga discussion natin ngayon. Ito na siguro yung pinaka-useful na discussion. I'm not saying hindi useful yung iba, but this is more challenging. No? Ito yun, I'll be basing my out of experience. There was a time that I was Undersecretary General for United Nations, no? And the office is in charge of audit and investigation plus evaluation. So, in other words, yung pinapangarap ko noon, di ba? Na yung function ng COA at function ng ombudsman magkasama. Pero alam mo, nagulat ako. Hindi siya gumana na the way I look at it and the way I envision it, yung nasa pangarap ko. So sa akin siguro, was it easy o mahirap kapag pinag-combine mo yung ganong function sa isang opisina? It's a matter of it's a matter of, paano ba yon? Ang kailangan kasi maintindihan ng investigation, yung proseso ng audit. Ang account niya, yung mindset ng auditor. Oo. So in effect, parang ang sinasabi mo, minsan sa prosecution, hindi nila naiintindihan kung ano talaga yung nakita sa pag-audit. In like manner, kailangan din naman ng yung auditor, lalo na kung fraud audit, inaalam mo kaagad what are the elements of the crime. Okay? And eto ba, tatayo pagdating sa court? Are the audit evidence I have gathered sufficient enough to back up a case, diba? Now, sa ating sitwasyon, sa ating structure, meron tayong tinatawag na interagency. Yung tinatawag nating Solana Agreement, ano? Nagsundo-sundo, nagbati-bati, parang peace agreement nating tatlo, no? Nagbati-bati yung ombudsman at saka yung mga na magtulungan. At sabi ko nga, tingnan mo, pag-usapan natin, I know, Sas, na pumasok din to sa isip mo. Halimbawa, may i-establish tayong case. Kailangan mo kunyari yung names from the Philippine Statistics Office. Kailangan mo pang mag-subpoena, kailangan mo pa yung process. Can you imagine a setup where the Inter-Agency Commission, itong agencies na to, kasama yung AMLC, may access sa commonly shared data? Diba? Ang ganda sana kung, of course, there's a level of naman, ha?
meron kayong agreement kung saan pwedeng gamitin at ano yung repercussions or ano yung kapag naabuso, no? Halimbawa, gusto mong mag-validate ng plate number o itong plate number ni ganito. Tingnan ko kaya. You can ask the LTO, di ba? You can access their data. Wala tayo ng shared information. Walang ganyan ngayon sa gobyerno. Actually, minsan nga gusto na ng isang agency mag-share ng information to another agency para mas mapalawak ang investigation. But the other agency doesn't want to do it. Kahit lang sa interagency na in charge nito, para mas mabilis ang fact-finding at mas mabilis yung pag-ano ng kaso. So sa akin, instead of thinking, bigyan natin ng prosecutorial power yung COA, ako hindi. As it is, ayusin na lang natin, i-maximize natin, i-enhance natin, optimize natin yung power na meron kami. Ito nga lang power na meron kami, hindi pa natin Ano ba yung Sas, nakikita mong advantage if we give a prosecutorial function sa COA instead of the ombudsman? I think kasi doon lang siya nakatutok eh. You know, the proper use of people's money. That is the job of COA, hindi ba? Nabantayan kung wasdo ba ang paggamit ng pera ng taong bayan. Ako kasi I'm thinking, Heidi, if you would know, Sure. what is the practices in other countries ba about the state audit? Kasi alam ko kasi sa United States, they have like a government agency specific, like I think it's the U.S. Government Accountability Office, GAO. functioning as a supreme auditor ng lahat ng government offices. So I'm wondering, how could we benchmark COA with other government functionalities sa ibang bansa? And Okay, sorry. We can only benchmark if we compare apples to apples, And that would mean supreme audit institutions, no? There are different types of supreme audit institutions. For example, you just mentioned yung GAO, no? Nabigyan tayo ng chance na makapagsalita din sa GAO, no? Ang nila, diretso yung nila sa Congress eh. At matindi yung paggamit ng report nila. Pangalawa, meron silang tinatawag na nagtitweet sila eh. Halimbawa, naglabas sila ng audit report, sasabihin nila kaagad na, at saka iba yung pag-package nila ng audit report nila. Pag nilabas nila yung audit report nila, meron silang short summary na iti-tweet. Halimbawa, sasabihin nila, magbigay ka ng example, baka mamaya sabihin, bias ako pa nagbigay ako ng example. Kunyari, sasabihin na agency, blah, 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 purchase, blah, 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 which is excessive or so and so and to. Ganito. Nakatweet yun. So the public, mai-entice sila, mai-interest, pupuntahan nila yung website, di ba? Yeah. Pangalawa, ang tindi ng nito, they report directly to Congress, Kaya yung Congress nila parang they can even say, ito auditin ninyo, ganyan, At pag yun ay ibinigay, talagang mandato nila yan. Dito, independent ang ating hindi tayo nagre-report sa Congress, of course, for the budget and the ganun din, Now, we cannot totally say, okay, let's benchmark the performance of the Commission on Audit with other SAI because una, yung enabling environment, yung context na ino-operate, inaanuhan ng COA, ay magkaiba. We could imagine, dito sa atin, mas gustong pag-usapan ng Maris Sakal kaysa sa pera ng bayan. O, di ba? Iba naman yan sa iba. Pangalawa, yun nga, iba. Ayun na nga mga kababayan. Ako, si Maris Racal na yung napag-usapan. Punta lang ko kayo dyan sa FB page nitong si Ma'am Prof. Cielo Magno kung gusto nyo mapanood ang buong naging talakayan na yan nitong sila Ma'am Heidi Mendoza at itong si Ma'am Sasuganza. So, mag-ingat to kayo kung umabot to kayo sa bahagi ng video natin ito. Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-share ng ating video. Maraming salamat to mga kababayan. Mahal natin ng Pilipinas.